Hi, welcome to another episode of Tandang's Tagalog Toy Review, episode number 184 na. So, patapos na yung first quarter ng August. Hello sa inyo. Super shout out dun sa my birthday. Kanina pa pala palaos ang mga animal. Kanina pa sila dyan sa may Toda. Hello kay Mang Sunny and family, kay Nino, kay Alin Delia, kay Joma, saka sa isang utol nila. Hello sa inyo. Episode number 184 ay syempre hatid pa din sa inyo ng Topsy at iba pa ni Tito Ome and family. Syempre, ano pa? Mikey's Burger House, Lamoan Branch. And syempre, papatalo ba? Humble Oven by Ana ni Ma'am Ana Gonzales Mea. At syempre, Sweet Infusion ni Tita Shawi Nagbuya and family. Hello sa inyo. Ang episode na to ay nabili ko sa The Collector's Cave. Hello sa inyo dyan. Ito, legit The Collector's Cave. Ay, maraming salamat doon sa mga nag-like, share, and subscribe dun sa episode number 183 is Rock and Roll. Maraming salamat yan. Hello kay Sir Jet Silva. Legit yun, Jetman. Pag pa sa mga G.I. Joe needs nyo, naks tayo sa supplier. Hello nga pala sa mga anak kong si Ray, si Taba Choy, si Agatha at si Andres. Siyempre sa mga kapatid ko dyan sa US, si Bella at si Gory nga pala. At siyempre Tito Gary and family, nanay ko din, mga pinsan ko dyan. Ay, best friend ko si Doc, miss ko na yun si Doc. Hello. At si Tito Kat, si Gino, si Spike, saka si Tito Mike. At syempre si Tito Tusto. Hello kay Tito Jeffrey Del Valle Flores. Yan, supporter. At si Sir Ronan. Hello sir. Episode number 184. Ayan na. Huwag na natin patagalin. Hindi, patagalin pa natin. Maiba-iba naman. McFarlane's. Di yata sila gumagawa ng Batman, wala silang kahilig-hilig sa Batman. Pero gusto ko tong Batman na to. Batman Year 1. Ito toy review natin siya. Bakit ko nagustuhan tong Batman Year 1 na yan? Kasi may comics ako. Gusto ko yung kwento ng Batman Year 1. Retro. Ito yung mga panahon na rookie ni Batman na ano pa siya. Nangangapa-ngapa pa siya. Ayan. Gold label. Alam naman natin na si Todd McFarlane ay walang kahilig-hilig gumawa ng Batman figures. Hello nga pala kay Sir Mark Chua. Hello. Yung mga kasama ko niya sa toy group. Hello sa inyo dyan. Gold label, McFarlane, Batman Year 1. Sige, hangin natin siya. Kasi natin siya. Kasi mint inbox ko ito nakuha. Medyo alalay tayo ngayon sa kasi kailangan ko mag-adulting 101 ngayon. So, sa pagdating ng December yan, dyan tayo babawi. Wala to. Hello doon sa mga co-TLs ko sa work at yung mga ahente ko, mga kumag. Hello sa inyo. So meron siyang kasamang hindi na natin, sige, tatanggalin pa yung mamaya. So yung card Batman, hindi na natin. Sana naririnig niyo yung nagkakantahan sa likod ng kulit. Tangali puta. Pero masaya naman, all good. Yung, please tell me why. Bihira naman kasi sila mag-enjoy dyan sa Todes. Mang Sunny yata may hawak ng mic. Retro on that boulevard.
Batman! Ayun, sa wakas, nabago din yung card niya. Oh, one of the most important and critically acclaimed Batman adventures ever. Yan, i-post nyo na lang guys. Teka, kaya gusto ko tong version na to. Teka, kukunin ko yung comics. Teka lang. Yan. Kung ikaw ay Batman fan, masasabi ko sa iyo, kaya siya importante yung year 1 na yan. It's yung panahon na nagsisimula pa lang si Batman sa crime fighting. So hindi pa siya yung maangas. Well, maangas naman si Batman, pero yung tipong alam niya na yung bawat liko, ganito, ganyan. Hindi pa. That's why, kung meron kayong time, makabili nitong ganitong comics, Batman Year 1, yan, ni Frank Miller. The best to, the best. Ano kasi ako, sentimental, so, retro talaga. Batman Year 1, yan. Maangas to, maangas. Yung art, saka yung storya, nasa akin na to ng matagal na panahon. Every now and then binabalik-balikan ko. Magaling talaga siya. Yan, no? The best yan, the best. Sabi siya. Yung. Tagay pa! Alak! Okay, so keep ko to. So gold label Batman Year 1. Unahin na natin. Meron siyang Batarang na silver na boring actually. Hindi to yung Batarang niya sa Year 1. Actually, hindi nga siya muna ng Batarang. More on parang, tara, bigyan na lang natin siya ng Batarang. Parang hindi talaga to. Boring siya, boring. Tapos, gold label siya supposedly, pero wala siyang alternate hands. Wala siyang ano. Ito medyo boo siya doon, boo. Tanggalin natin siya. Wired cape siya. Okay. So, yun yung bentahin niya. Okay, fine. Wired cape si Kumag. Okay, okay. So, yun pala yung pagkakaiba niya. Okay, fine. Ano? Okay. So, ang dating sa akin itong Batman na to, siya ay naka-shirt. Yun ang dating sa akin. Naka-t-shirt siya. Itong sapatos niya ay parang nakita ko na somewhere. Pero hindi ganito yung sapatos niya sa comics kasi naka-ano lang siya nun. Parang boots lang talaga. So, meron siyang retro feel. Medyo maluwag ito, pero sakto luwag lang. Magawa naman ng paraan. Nagtataka ako bakit may stitches. Teka, bago natin simulan, si Batman ito ay mas maputla.
kesa nung inaasahan ko. Parang clean shaven na wala. Okay lang, okay lang. Maganda yung head sculpt niya. Maganda yung sculpt niya. So, yung ay nating pinaplano, lahat ng ito'y nawala. Ayun, kanina pa sila pero okay naman. So, okay tong part na to. Ito para nakita ko na somewhere ito eh. Kasi meron siyang line. Parang kinuha sa ibang mod. Parang sa laro ng anak ko. Teka lang. Tingnan natin kung pareho siya ng isang New 52 na Batman. Wait lang. Bago natin i-height comparison. Okay. Sabi na eh. Ayun. Doon yan nakuha. Ito yung kay Andres ito eh. Ayun. Sabi na nakita ko na to eh. Oh. Ayun. Doon yan nakuha yung boot sa New 52. Itong sa paa. Nagkatamaran. Okay. Pero ito, magkaiba ito. Head sculpt is mas mataba ito. Mas kumpara dito sa isa. Meron cartoonish ito. Pero ito kasi pag based dun sa comics. Excuse. Thank you. Ito naman medyo mas may detail. Ito maputla. Medyo ano to, mga nakasimangot na version. Naka-smear. Okay lang. Okay siya. Ngayon, susukatin natin siya. Tapos itatabi natin siya dito sa Hush Batman. Kay Andres, ito yung sa akin, ito yung sa akin ngayon. Yan sila. Ito yung kay Andres. So, ang sukan, nahihirapan daw siya. Hindi kumakanta para kami nahihirapan sa kanya. 7 inches. Pretty standard pagdating sa mga McFarlanes. Okay. So, aanuin na natin siya. So, ito yung height comparison niya. Mas malaki si Hush Batman. Wala, bibenta. Bibenta ko na lang to. Ayun. Small, medium, large. So, sila magkaka-height comparison. Pag tinabi mo siya, ayan naman tayo. Pag kinompare mo siya, ayan. May idea kayo. Tapos, pag tinabi mo siya, ay, Joker na. Ayan. Okay. Tapos, pag tinabi mo siya kay Sagat, ayun na, laklak naman ngayon. Rock and roll. Tapos, pag tinabi mo siya kay Rock and Roll na 6 inches, ayan, 6.5. Tapos, kay Ken, yan. Ayan siya. Ng serbesa. Articulation tayo. Meron siyang side to side. Pointing out the obvious, retro yung belt niya. Kasi belt buckle, saka sandamukal na ano. Which is very, very nice. Parang ito, parang ginamit lang yung ano eh. Yata. Oh, sabi na eh. Halos pareho sila ng mold eh. Ito kasi, kay Andres, bago ko pina-adjust yung cape,
Nakadikit yan dito. Ayan siya. Ayan. Pointing out the obvious, ito ay wired cape. Maganda yung cape niya, hindi chipipay yung dating. Gawa ko ng mga pictures, okay siya. Bentahe ko. Ang masasabi ko is okay yung cape niya. Nay, wired cape. Wired. Retro. Ayan siya. Pakita ko kay Commander. Ayan. 360. Ang yuko niya ay ganon. Tingala niya ay ganon. Meron siyang side to side. Ayun, no? Ang ano niya, ang yuko niya, ang liad niya, ayun. Nahilo na daw siya. Tanginan. Ayan, ikot. Ayan, laki-laki daw. Ayan. Maghapon. Animal. Ayun lang. Pag gumanon, kita na, toy. Pag sinide, okay naman, pero yan, toy nga. Very nice. Hindi masagwa. May ganun ba? Sakto lang. Yung boots, hindi siya nag-iikot. Ito, yung sumpungan niya dito is very okay. Toe joint is okay. Pag sa likod, yun nga lang, pag ganun, tinignan mo, toy talaga siya. Kaya ako nagustuhan itong figure na to kasi alam mong hindi pa batak na batak si Batman. Kumbaga nangangapa pa siya, which is okay. Rookie year niya. Pointing out the obvious lang, ang bad tip lang sa ano na to is unang-una, walang alternate hands. Gold label nga siya kung tawagin, wala namang alternate hands. Lugi. Ang bentahe ng figure na to, yung retro feel niya, saka yung cape na cloth na high-end, hindi siya cheap. Maganda yung quality nung, saka ano siya, wired cape. Ayun. Ang downside lang is walang alternate hands, wala siyang accessories. Pero kung matagal na kayo nagko-collect ng McFarlane, which is very understandable naman, kasi madami na kayong na-acquire na Batarangs throughout the years. Yun nga lang, ito sana may nakasuntok din. Itong kamay na to, alternate hand na pang Batarang. Yun lang, nakulangan lang ako. Ayan. Kayo guys, anong masasabi nyo dito sa anong feel nyo dito sa Batman na ito? Kasi parang mga 500 o 1,000 Batman na yata pinakawalan ni McFarlane. Bili din naman tayo ng bili. Gusto ko tong shirt na to, itong ano niya dito, kasi parang ito yung mga t-shirt na nasusuot natin. Relatable. Anong masasabi nyo sa bagong pakawalan ni... Ay, may nagsasabi pala na maikli daw yung braso ni Batman. Ano masasabi nyo? Okay guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. Bye-bye! Todd McFarlane, gumawa ka naman ng Batman. Hindi ka gumagawa ng Batman eh. Salamat, bye-bye!